Ayokong mahirapan ng pamilya ko. Paano kung may mangyari sa akin, di ba? Kaya kumuha ako ng plan B. Ang dali lang. Now, secure na ang pamilya ko. Ikaw, may plan B ka na ba? Hello Kathden fans! Sinarinig natin si Sir Alden mga kasombrero sa ang kanyang sinabi dito sa BDO. Ni-repost lang po ito ng BDO mga kasembreros na bangko na kung saan siya nga ang brand endorser ng BDO, Banco de Oro, We Find Ways mga kasembreros. Grabe no? Grabe yung mga endorsers ng BDO mga kasembreros, hindi basta-basta. Like dati si Ma'am Pia Wurtzbach, no? Kapag kinuha ka ng isang sikat na kumpanya talaga dito sa Pilipinas, talagang ibang level mga kasembreros. So congratulations. And sabi nga ni Sir Alden, no, ayoko mahirapan ng pamilya ko, paano kung may mangyari sa akin, di ba? Kaya kumuha ako ng plan B, no, yung insurance nga mga kasembreros. Tapos sabi niya, ikaw plan B ka na ba? So sabi niya ganun mga kasembreros. So medyo busy talaga ang inyong box office king ngayon, no, dun sa Amerika mga kasembreros. And then ito, si Ma'am Catherine, na feature pala siya sa ABS-CBN, yung sa aso pa niya na yung sa Magic nga mga kasembreros na kay Carl. Sabi dito ng ABS-CBN, perfect mom, perfect. No, sabi niya dito mga asos. So na yung yung PURR mga kasembreros. So kasi nga mahilig si Ma'am Catherine ng sa aso, di ba? So for mommy at for daddy mga kasembreros ang inyong box office king at saka box office queen mga kasembreros. And then ito, nag-throwback no ang ating mga Kathleen admin. Sobrang cute. Dito makikita na yung itsura ni Sir Alden. Hindi talaga siya usual no sa mga auditions pa nung una. So kasi diba sobrang puti ni Sir Alden. So dito mo talaga makita na yung kapalaran talaga niya is kumaga pa may maliwanag at saka shining na kapalaran si Sir Alden dati pa. So talagang yung mga tropa niya may tsura din naman yung mga tropa niya or mga kasama niya dito, pero siya talaga lumilitaw kasi nga maputi ang inyong box office king. So ang kulit no, dati parang kasi iba yung dating kapag nakita mo yung sarili mo ng 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, or ilang years pa yan, 5 years ago. Kasi may mga may mga ito yata yung ibang batch ng yung itong sa green nila ay batch sila ng ng Starstruck na kung saan ay hindi pa pinalad si Sir Alden that time. No, hindi pa niya time mga kasembreros, no. Pero ngayon talagang nagniningning ang career ni Sir Alden mga kasembreros, sobra pa. So yun po no. And maisip ka na saan kaya yung mga tropa mo, no. Kapag nag-throwback ka, yun talaga yung maiisip mo asa na kaya sila, no? Yung iba talaga may pamilya na kasi nasa 30s na, no? Talagang ikaw masabi mo na although dito makita sa may kulang talaga at hindi perpekto ang buhay ng tao, no? Kagaya sa atin, no? Kagaya kay Sir Alden, no? Si Nanay Rio, si Mama Rio niya, wala na, tapos hindi pa siya nag-aasawa, no? Kasi nasa waiting moment pa sila. Tapos yung iba, parang yung iba naman nag-asawa na, may anak na, pero hindi stable gaano yung financial aspect nila, or may problema sa mga relationships. Hindi talaga perfecto ang buhay ng tao mga kasers. Nakaka-realize ka ng malalim kapag ito yung mga nakita mo mga throwback na. So shinare ko lang po mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ng ginawa ng isang admin dito or ng isang fan. Ginawa niya parang yung cast ng Dragon Ball Z nga mga kasembreros. Tapos si Sir Alden dito, parang sino to, si Ten Shin Han ba yung kanyang, parang iba yung character, parang sila Bossing Vic Soto, sila Jose Manalo, sila Alan Kay, sila Paolo Ballesteros, sila Raisa May Dizon, sila May Mendoza andito rin, no. So lahat ng cast no ng Itbulaga mga kasembreros, ginawa nilang Dragon Ball Z mga kasembreros. So sobrang kulit. Tapos nagulat ako dito, no, nandito rin sila Jimmy Santos pa, no, si Alan Kay, no, sila Piccolo, sila San Goku, no. Sino ba naman ang hindi makakaalala at saka dito nakapanood ng Dragon Balls kapag batang 90s, batang late 2000 ka, talagang pinapalabas pa rin ito mga kasembreros. So talagang
ang kulit lang, no? Ang kulit lang ng ginawa ng isang fan dito mga kasembreros. So, sinishare ko lang po sa inyo ang good vibes po, no? And then ito, last item natin, ito nung kay Ma'am Catherine, nag-share ang isang Catherine admin ng sobrang ganda ni Ma'am Catherine dito sa kanyang checkered na maroon na parang nasa bahay lang siya mga kasembreros, kahit walang makeup ay maganda pa ng inyong box office queen. So alam ko medyo throwback din ito, no? Maganda pa rin si Ma'am Catherine kahit na wala siyang kaartihan sa katawan mga kasembreros, or walang foundation, walang makeup, hindi nakaayos, no? Simpleng pambahay. Kasi tayo pag pambahay talagang parang ewan lang mga kasembreros. Pero si box office queen ay kumaga pa andyan pa rin ang kanyang kagandahan na natural mga kasembreros. Alright, so actually sa ating Catherine items ha, kasi busy pa ang inyong box office king doon. So sana po ipangin po natin ang Word of God, and today is June 17, 2025. Blessed evening po sa bawat isa, and sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang touching at sobrang impactful nito mga kasembreros. Ang title po ay Alikabok, Psalm 103 verse 14. For He, referring to God, knows our frame. He remembers that we are dust. Grabe, no? Kung iintindihin natin mga kasembreros na mababaw ay alam ng Diyos na tayo po ay gawa sa alikabok. Naalala niya na tayo po ay alikabok, kung kaya alam niya yung frame natin. Kung alam niya yung compositions natin. Kung tayo nagluto ng isang delicacy, no, ng isang menu mga kasembreros, ay alam mo yung alam yung ingredients, 'di ba? So parang ganoon din ang Diyos ganoon din ang Diyos natin, more than pa mga kasembreros, beyond our human standard. So ang Psalm 103 verse 14 isa actually sa pinakamagandang chapters ito mga kasembreros, itong Psalms 103. Kung kayo po ay bakante, ay basahin niyo po ang buong Psalms 103 mga kasembreros. I'm telling you, napakaganda, mai-inlove po kayo lalo sa Panginoon. So dito, no, makita natin yung napakalalim, no, at saka reassurance ng katotohanan about sa Panginoon, na yung verse na ito ay nagsabi na for He knows our frame. Nagsasuggest at nagpapaalam sa atin ito na ang Diyos natin ay fully aware siya, no, very cognizant sa ating English vocabulary. Alam na alam niya yung ating physical at emotional makeup. Diba, parang yung foundation, di ba? Ilang layers ng kunwari pa sa mga beauty products, no, ilang layers ng foundations, ilang layers ng makeup, ilang layers ng lipstick, ilang layers ng kung ano-ano. So ganun din ang Diyos natin, kasi alam na alam niya, kagaya ng isang inventor ng computer, no, isang inventor ng electric fan, ng laptop, no, alam niya kung ano yung mga compositions, alam niya kung ano yung mga piyesa, no, ganun mga kasembreros. He understands our weaknesses, challenges, and limitations. So definitely, kasi alam niya na galing tayo sa alikabok, ibig sabihin ay alam na alam niya kung ano ang kahinaan, ano yung kalakasan, ano yung limitations, ano yung boundaries natin mga kasembreros, kung hanggang saan lamang tayo. At alam na alam niya na tayo po ay mahina. Okay? Tayo po ay mahina, and without Him, we are nothing and useless. So what follows is an even more comforting reminder. He remembers that we are dust. Grabe. So sa context na ito mga kasembreros, ang dust po ay nagsisimbolize ng our frail and transient nature. Ibig sabihin po ng frail mga kasembreros ay yung pagiging fragile natin na marupok. Okay? Tayo po ay emotionally weak, tayo po ay relationally weak, financially weak, no? Yun yung mga kahinaan natin mga kasembreros, especially mga loved ones natin, no? Yung ating physical, no, yung ating emotional, yung ating mental. So lahat ng aspects po ng ating buhay meron tayong frailty, meron tayong kahinaan mga kasos, at karupukan. Okay? Parang isang baso na babasagin mga kasembreros. We are created from dust, and we are inherently fragile and mortal. So gaya na mention natin, fragile tayo mga kasembreros. So this acknowledgement from God is not merely a recognition of our human condition, it is an expression of His compassion and mercy. Grabe. So kasi 'di ba, sa pagmamahal, alam niyo yung disiplina. So parang
pagagalitan mo muna siya, tapos uutuin mo. Hindi naman sa panguto, parang hindi rin siya ka-jewelry, hindi rin siya blandishment yung panguto. Yung mga English vocabulary na pinapractice ko mga kasmeros, kasi love na love ko talaga yung mga English vocabulary na sinishare din po natin sa TikTok natin, no? At kaalaman. So, hindi siya parang ano siya, complement. Ayun. So, tinatawag namin ito sa training namin na KKK, no? Kiss, kick, and kiss. So, ang kiss mga kasambreros, pupurihin mo muna siya ng iyong kumapa ng iyong mga mabuting gawa niya. For example, yung anak mo, no? Or ng isang tao na kaibigan mo. Tapos, kick, no? Pag ang kick naman, yun na, yung dun mo siya papasukin na, dapat ganito ang gawin natin, ganito ganyan, ganyan. So pag trainer ka sa isang kumpanya or sa isang counselor, for example, or sa guidance counselor ka nagtatrabaho, or sa teaching profession, or kahit na saan, kapag ikaw ay parang head ka, so gano'n, no, meron siyang kapag coach ka, so dapat ganun siya, kiss, kick, and kiss. So ang last na kiss, doon naman yung appreciation ulit. So appreciation, kiss, tapos kick naman ay yung disiplina, yung dapat baguhin, yung dapat i-improve, yung dapat i-correct, ang dapat itama. And then another kiss, yung appreciation ulit. So, yun po mga kasama. So, ang ginawa ni Lord dito, parang ganun siya, no? For He knows our frame, kaya alam ng Diyos yung ating and yung comforting niya, no? Sinasabi niya sa unang stanza, sa unang phrase na, alam niya, kumbaga pa, alam ko ang sekreto mo, 'di ba? Parang gano'n, no? Parang may konting pananakot, no? Pero ito ang sinasabi ng Panginoon out of love, no? For He knows our frame, no? Kilala kita, no? Pag sa ating mundo, sa kaibigan, for example, or sa kahit na sinong kilala natin. Kilala kita, huwag ka nang paganyan-ganyan. Kilala kita, kilala kong apog mo, gano'n. Alam kong sekreto mo, parang gano'n. Kilala kita from head to foot. So, mga gano'ng expression, mga kasers. Pero, yung pinakahuli, appreciation. For He remembers that we are dust. So, sa mata natin, maaring, alam ng Diyos, putik lang tayo, alikabok lang tayo, no? We were made out of dust. Pero sa Kanya, para sa atin dapat, titingnan natin ito at tanggapin natin as comforting, no? Kasi ang Diyos natin, since He knows that we are made of dust, ay alam niya rin kung paano tayo, kung palakasin. Alam niya kung saan siya mag-workout if He knows our frame, mga kasembrers. Basta lumapit lamang tayo sa Kanya at maging available tayo. Furthermore, when the verse states, He remembers that we are dust, it gracefully brings us back to our origins. Okay? So, binabalik niya tayo sa ating original na design. Saan nga ba tayo gawa? Sino nga ba ang gumawa sa atin? So, our ultimate creator is God Himself, mga kasembrers. These words can be a bit sobering because they remind us of our limitations. So, medyo malungkot tayo ng konti, no? Kasi nga, parang, galing tayo sa so alam natin mamatay tayo because we are just mortal beings. So Psalm 103:14 ay nagtuturo sa atin ng napakahalagang lesson, especially yung character ng Panginoon natin at ang kanyang relationship sa humanity in general. And pero dapat parati natin tatandaan na in-encourage din tayo ng verse na ito na i-recognize natin, no, at tanggapin natin yung ating kahinaan, kasi kapag tinanggap natin yung ating kahinaan, doon papasok ang Panginoon. So kapag tayo po ay nagpe-pray, technique dyan, mga kasers, dapat wag mong i-mention ng malakas yung iyong kahinaan, kasi papasok si Satanas at saka papaguguluhin niya ang iyong buhay, mga kasembreros, na parang lalagyan kanya ng temptations, lalagyan kasi kahinaan niya, narinig niya. Kasi ang diablo, ang demonyo, mga kasembreros, or si Satanas, hindi niya alam, hindi niya nababasa ang ating iniisip. Si Lord lamang po ang nakakabasa ng ating isip. So, paano niya nalalaman na tayo po ay mahina sa ganitong bagay? Kapag binubukan ng ating bibig, at saka naririnig niya, at saka nakita niya sa actions natin. Okay? So, ang gagawin niya, maglalagay pa siya ng maraming temptations at patibong para tayo po ay masilo at madali sa kanyang bitag, mga kasama. So, kapag nag-pray tayo, yung lakasan na natin, pasasalamat natin sa Panginoon, pero yung kahinaan natin, ibulong lang natin. Okay? Technique po yan, mga kasembreros, para hindi tayo ma-caught up or mahuli sa bitag ni Satanas, mga kasembreros. And another one na dapat nating tandaan sa verse na ito ay humility. Okay? Nag-emphasize ang verse na ito ng humility, na sobrang mahalaga ng humility. Naaminin natin na we are weak, no? Nagaling tayo sa alikabok. So, and God made us. So,
when we acknowledge that we are dust, we are reminded that everything we have is a gift from God. So yung ating oras, yung ating panahon, yung ating stay dito sa mundong ito, yung ating hininga, yung ating buhay, yung mga tao sa ating paligid, mga kasmes, yung ating magulang, yung ating anak, yung ating asawa, they are all gifts from God, mga kasmes. Parang pinahiram lang sila. Kasi kagaya ng pag nag-asawa na yung mga anak natin, ay hiwalay na rin sila, bubukod na rin sila. So, those are just the cyclical patterns ng ating mundo, mga kasmeros, na kapag nag-asawa, hiwalay. So, and then kapag nag-asawa, lumaki ulit yung mga anak ng apo mo, ng anak mo. So, ganun na yung mga apo naman sa mag-asawa. So, ang talagang cycle lang talaga ang ang kaganapan sa mundong ito, mga kasmeros. And without God, and without you knowing the purpose that you have in your life, everything is meaningless, mga kasmeros. So, ganun po siya. So, ang lahat ng efforts natin, achievements natin, ay hindi ito nakakapagpaangat sa atin sa iba. Okay? Kasi lahat tayo nakatapak sa mundong ibabaw. Kumakain tayo ng parehong bigas, no? Parehong kanin, mga kasembreros, at lahat tayo ay nagpupupo, no? So, parang nasa high standards lang yung iba, at saka nasa class, at saka mayamang estado siguro. But in terms of morality, in terms of stand natin sa Panginoon, kapag tayo po nagsisilbi at naglilingkod, mga kasers, syempre, no, may mga favor talaga ang Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Pero in general po, ay alam ng Diyos na tayo po ay gawa sa alikabok. Alright? So, sa final thoughts natin, nagsiserve ito ng napakagandang reminder, no, ng grace and compassion ng Panginoon sa atin. So, when we realize that He knows our frame and remembers that we are dust, we can enter into a nurturing relationship with Him, mga kasama. So, suma total, dito tayo sa pagandahin natin at i-nurture pa yung ating yung ating relasyon sa Panginoon, mga kasus. Kasi yung lahat ng relationships natin sa mundong ito, matatapos yan. Yung relationship natin sa asawa, kapatid, and so on, ay dito lang yan sa mundong ito. Yes, we have to love them, but the most important relationship and the highest relationship na dapat ituring natin ay ang relasyon natin sa Panginoon, kasi hanggang kabilang buhay yan, mga kasembreros, no? So, ganun po siya. So, kung hindi mo na-enjoy ang presence ng Panginoon sa mundong ito, how much more na ma-enjoy mo ang presence ng Diyos sa heaven, na kasi forever yun, mga kasembreros, eternal, walang katapusan. Alright, sinalang po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.